panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, uulan, aaraw. Hindi alam na na ito is pwedeng maging pagkain. 1 or 2 decades, merong outbreak sa baboy ang dumamating. Campaign yan lalo sa mga kabataan para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Sa programa natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabuhayan. Mag-agree na tayo. Magandang araw po, ako po si Amy Boyko at ito ang Mag-agree na tayo. Kasama po natin si Kasendo, Chairman po ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura, at kasama din po natin si Doc Soti De Leon. Doc, Kasendo, kamusta po? Magandang araw. Magandang araw sa inyo. Mag-agree tayo. Magandang araw sa iyo, Sendo. Magandang araw sa iyo, Amy. At ako'y natutuwa na hindi tayo nabagyo ng husto. Ewan ko lang yung mga kasamahan nating mga magsasaka sa bandang Bicol o bandang Quezon na yan. Pero tayo naman dito ay okay naman. Okay naman. Yeah. Opo. At at least ang nangyari sa early harvest yung mga magsasaka. Yes. So makikita natin baka itong November baka konti na lang ang aani, no? Kasi nagmadali na yung hindi pa fully matured, maski iba yung grade pa, nag-ani na sila. Pero at least nawawala pa rin kaysa madadaanan ng bagyo. Hindi lang yun, Sendo. Hindi lang yun, Manong Sendo. Kung hindi, pansinin mo, yung mga ninuno natin, tanim ng tanim yan, isip ng isip kung paano sila kikita. Pero hindi nila nakikita yung bagyo. Ngayon, napakaganda. At least may improvement na tayo, lalo na yung mga ginagawa mong mga pinakikita mo kung saan dadaan ng bagyo. Malaking tulong sa mga magsasakayan. Yes. Yeah, at least nakukuha natin sa mga international data, no, na kailan darating. Kaya alam natin na itong Sunday may darating, next Thursday may another bagyo na darating. At least preparado yung mga magsasaka natin. At magandang information yan. At least advance kung pwede nang anihin ng mas maaga, inaanin na. Kaya ngayon tanong sa akin ni Kasendo kanina kung kailan daw magsisimula. Sabi ko, hindi po patapos na kami dito sa Nueva Ecija. Kasi inunahan na nga po namin yung bagyo. Yan. Mas mainam na po na maagap tayo. Ayan. Pasalamat po talaga tayo sa teknolohiya na meron tayo ngayon. Kasi ngayon, mas kumbaga, konti yung napipinsala ng mga palayan, ng mga taniman. Yan, noong nakaraan po, napag-usapan po natin yung mga gulay. May kasabihan, Amy, Sendo, na may kasabihan na may panahon na kawit palakol. Ewan ko kung narinig yung kawit palakol, ibig sabihin medyo hirap ang mga magsasaka natin. Anong buwan ba yan, Manong Sendo? I think yung sinasabi lang May, June, no? July, tapos yung August yun, medyo pa rin, gawat pa rin. Yung September, mid of September, mag-umpisa na yung ani. Yung October, talagang medyo okay na yan. October, November, yung anihan, no? Yun sa maganda ng sinasabi natin. Tama yun. At alam mo, minsan nakakaawat, nakakalungkot na pag-aani na tayo. Pero ang mga magsasaka, kahit na umani, ay pambayad utang lang eh. Nag-a-advance pa nga, lalo na sa mga ibang kapitalista. Sana dumating ang panahon na ang uma-advance ay itong ating mga kasamahan na nauuna na ang pera. Wala eh. Talagang sanang agrikultura ay maiangat natin sa tulong ng gobyerno at saka ng private sector. Dahil hindi natin matatawaran, talaga sa sipag at sipag, talagang ang mga magsasaka natin, lalo ng nasa nagtatanim,
yan ay umaasa lang sa natural phenomena na yung ulan, araw, yun lang ang kuha nila eh. Kaya sana makaginhawa naman sana sa darating ng panahon. Yeah, totoo yun. At yung mga yung mga vegetable na na-import, no? Talagang very risky kung yun ang tatamnan natin. Kaya itong mga hindi pinapasok, yun siguro ang concentration natin para at least ito is kasi kung may import talagang hindi hirap tayo mag-compete kasi yung mga ibang bansa sina-subsidize talaga yung farmers nila. Hindi nila inaamin, no, sa international, palaging dinideny nila yan. Pero pag nakita natin, maski mismo Amerika, ang US kung nagtatanim ng corn, yung subsidy diretso sa bangko nila, no? Yung ibig sabihin kung may subsidy ang government, binibigay diretso sa mga account ng farmers. Dito sa atin ang problema, walang account yung mga magsasaka natin, no? Kaya yung mga subsidy na yung sa fertilizer for example, umaani na, wala pa yung puwera. Kaya sabi ko sana yung government din natin pag-isipin, no? Kasi may naman sila, may record naman sila ng magsasaka. Diretso na lang yung mga subsidy na iniisip. Diretso na sa account ng magsasaka. Kasi kung procurement pa, bibili, kagaya niya yung procurement ng fertilizer, dapat April, May, yung bayanihan 1, no? Maniwala ka, Amy, up to now, hindi pa nabibigay. Tapos pinasubmit yung resibo sa magsasaka, dahil overpricing yung unang bidding, no? So, ang ginawa nila, sige, hindi na kami magbibidding, ibibigay na lang namin sa magsasaka yung pera. Ang problema, nag-present na yung mga magsasaka ng resibo, hindi pa rin binibigay yung pera. Kaya dapat, kung na-receive ng yung government, kung na-receive ng DA yung pera, mas maganda, itiretso na sa account na magsasaka. Siguro yun ang pinaka-the best. Para at least sila lang bibili. Kasi matagal na sila tatanim Alam na nila kung anong kailangan nila, no? Para at least yun. Parang yung sa yun kasi no, yung sa 4-piece, di ba? Ang 4-piece diretso na rin sa mga account nila. Kaya parang feeling ko naman pwede yun na direkta dun sa account ng mga magsasaka. Total naman, karamihan sa mga magsasaka natin, miyembro ng 4-piece. Yes, so pwede nga nagtataka tayo bakit ayaw, no? Bakit bibili pa sila ng mas mataas na 150 kaysa yung nasa outlet. Pero kung ito is yung, imagine yung 5 billion pesos na bayanihan 1, kung dineretso yan sa magsasaka, may savings pa yan. May savings, no? Kasi kung 150 per box ang mas mataas, malaking savings, baka 1 billion ang savings, no? Na pwedeng maibigay sa ibang magsasaka. So, mas malawak yung distribution. So, yun ang sinasabi natin na mas maganda. Diretso na lang sa magsasaka yung pera. Kasendo, Amy, parang gusto kong ibahin ng topic. Parang excited na ako na pag-usapan natin yung kwan natin yata ngayon is about sitaw at saka ano yung isa, Amy? Talong. Usapang sitaw at talong tayo. Naku, nangangamoy sinigang. Teka muna ha. Ikaw, sinasabi mo sinigang. Ikaw, Sendo, anong luto ng... Pagsasamahin mo yung sitaw at saka yung talong, anong lutong alam mo? Ako, kung isabay mo yung dalawa, siyempre, sinigang, no? Pero kung hiwalay, yung talong, ginagawa ko is itlog, no? Prito, binababad sa itlog, tapos piniprito, no? Oo, torta. Tapos yung isa naman, yung sa sitaw, gusto ko sa luto ng sitaw, yung medyo ipalambot. Ibig sabihin na yung sauce, toyo, may tubig, tapos may konting
import, no? Ah, Parang adobo. may Adobong konting sitaw. import. Ito is, yun ang ilano natin. Sa akin naman, ang kuha ko doon is pakbet. Pwedeng may sitaw, pwedeng may talong. Pero siguro mamaya itanong mo at ang sitaw. Oo. At excited Yes. ako na mapag-usapan kung paano magtanim kasi pwedeng pang backyard lang yan, may maliit kang lugar dito. Makapagtanim ka ng ilang puno ng sitaw at saka ng talong. Yan. Yan, Doc Sosi, tama yan. So mamaya po sa pagbabalik po ng mag-agree na tayo, pag-uusapan po natin ang talong at sitaw. Ano yung mga kailangan? Paano tayo kikita dito? Gano'ng kalaki ba? Sabi ni Doc Sosi kanina, maliit lang. Tignan natin kung kasya sa bakuran niya yan. Yan po sa aming pagbabalik. Dito yan sa mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po napag-usapan namin ang mga pagkaing may talong at sitaw. At nabanggit din namin na may makakasama tayo dito sa ating programa na magpapaliwanag sa atin kung paano ba. Kaya ang kasama natin sa araw na ito, of course, si Jesus Gindara at siya ay isang kagawad ng PIAS, no? And siya rin ang isang presidente ng PIAS Farmers Association. Ito, matagal na po nakilala talagang masipag ito at talagang serbisyo sa bayan, no? And ang ano niya talaga is full-time siya na nagsiservisyo. Pero nagulat ako, full-time din pala siya sa pagtanim, no, ng sitaw tsaka talong. Kaya at least maswerte tayo, makakasama natin si Manong Jess. Good afternoon po ka, Jess. Hi, good afternoon, ma'am, Sir Sindong, Ma'am Amy, Doc. Good afternoon. Magandang araw sa iyo. Anong iyado natin ngayon na yung pag-start ng ano natin siguro from start, no? Tanungin natin si Jess kung paano umpisa para at least kung mga interesado magtanim, anong unahin natin, Amy? Siyempre, unahin po natin paano magtanim, ano po ba yung mga kailangan. May variety po ba yung talong na itatanim natin, ka, Jess? Yes, ma'am. Depende sa lugar, ma'am. Pero sa amin, mayroon din kami talagang variety itinatanim dito. Siyempre, ma'am, sa pagtatanim ng talong, unang-una, ma'am, kahit anong gulay, sa land preparation pa rin talaga nagsisimula. Dapat maganda yung pagkakabungkal ng lupa, na kondisyon yung lupa, na paarawan, na pulbos. Yung maganda talaga yung pagkaka-prepare ng lupa, ma'am, bago magsimula magtanim. Malinis. Maglinis. Yes, ma'am. Na pantay. Yung para magandang magpatubig, pantay dapat. Maluwag po ba dapat ang taniman natin o pwede na yung tinatanong ni Doc Sosi kanina na likod bahay lang? Sa totoo lang, yung sitaw at saka talong, pwedeng-pwede siya kahit sa masitera. Kahit sa likod bahay, pwedeng-pwede. Sa masitera, ma'am, pwede na rin yun. Sa paso, pwede na yun. Kung sa bahay mo lang, okay na. Pero pwede ka rin magtanim ng pangkabuhayan, mas maluwang. Mas maluwang, nagtanim ka ng pangkabuhayan. Pag pansarili lang, pwede na sa paso, sa likod ng bahay, pwede yan. Ka-Jess, paano Yes, mo sir. sisimula? Yan ba ay nililipat tanim o buto magsisimula sa buto? Dati, sir, mga 1990s, sa buto talaga kami mismo yung nagpupunla sa lupa. Gumagawa kami ng punlaan. Sa kalahating hektarya, mga 1 meter by 30 meters yung ginagawa ng punlaan. Dati yun, sir. Sa ngayon, hindi na kami masyadong nagpupunla kasi bumibili na rin kami ngayon ng mga tinatawag na farm ready seeds. Marami kasing available na ngayon, sir, na ganun. Kaya ganun na. Pag nag-prepare na kami ng lupa,
Pero bago kami mag-prepare, nag-order na kami sa mga nurseries para kung kailan namin gustong magtanim, available na yung itatanim namin. Mas nakamumura ka ba noon na Jess kaysa ikaw ang magtatanim ng buto na same variety o yung bibili ka na ng punla? Mas mahal, sir, yung bibili kami ng ready to plant na seeds, mas mahal. Pero makita naman yung resulta. Maganda yung resulta, sir. Mas kukunti yung namamatay, mas mabilis siyang mamunga. At saka, kasi sir, nung mga panahon na yon, may mga time na yung mga punla namin nagkakaroon ng sakit. So, gumawa kami nung nagkaroon na ng gano'n, naiwasan naman yung mga sakit na sumisira sa mga punla namin noon, sir. Pero maganda talagang magpunla. Marami naman kayong supplier na pwede kayong mamili dito. Kung ayaw mo na ito, sa susunod mamimili ka doon sa kabila ng supplier ng mga punlanan. Meron naman ganon? Marami, sir. Marami kaming pinamimilian ngayon. Okay. Pero mayroon pa rin mga nagpupunla talaga. Meron pa rin talaga nagpupunla. Pwede bang pakikwento mo? Sige, nandun na tayo, nagtanim. Ano pa ang gagawin namin kung ako yung may papasok dyan sa paghahalaman? Siyempre, unang-una, sir, may oras ka. Pangalawa, may oras ka dapat doon sa tanim mo. Dapat nababantayin mo doon siya. Saka, siyempre, pinaka-importante, mayroon kang kapital na tinatawag. Kasi kapital talaga ang kailangan, sir. Sa pagbili ng mga farm inputs, insecticide, fertilizer, saka sa pagbabayad sa mga labor. Kasi medyo marami rin siyang kailangan na labor talaga. Kaya kailangan pa ng kapital pag ikaw ay nagtanim ng medyo maluwang-luwang na talungan at saka sitawan. Okay. Sa isang hektarya, Manong Jess, magkano ang gastos sa pagtanim ng talong? Magkano ang gastos hanggang mag-harvest, sir? Sa ngayon, sir, umaabot na ngayon ng 150,000 sa isang hektarya hanggang mag-harvest ka na naman. Sa ngayon, dati nasa kwan lang yan, mga 80,000 lang dati yan. Ngayon tumaas na ng todo. Saan malaking gastos dun sa 150? Labor, 150, sir. Inputs o saan? May lista na ako rin, sir. Sa inputs siguro, sir, mga nasa 70% yan sa inputs. Kinagandaan ni Jess, no? Almost nasa 70% yung inputs, sir. Sa 70% sa inputs. Tapos sa nasa 30 yung labor. Sabi na natin 70 to 75, then 25 to 30 yung labor. Okay. So sa 1 hectare naman kung gano'n is gaano kahaba yung pagtanim nito from seedling to kung nag-start ka kasi bumibili ka na lang ng seedling, no? From seedling up to finish, gaano kahaba pag-ani ng talong? Kadalasan, sir, yung talong dito sa amin mula 1 buwan hanggang 8 buwan yan, sir. Kadalasan. Pero may mga exemption yan. May mga nagbo-birthday rin na talong yung talagang magaganda at saka maluwang yung pagitan. Kaya rin mag-birthday ng talong. Pero matataas na yon, nahirapan masyado yung mag-i-spray at saka magpipitas. So kadalasan nasa 1 to 8 months lang yan, sir. Pero bago ka mag-harvest, mga 2 months, sir, bago ka mag-harvest. So pagtanim mo ng seedling, after 2 months, mag-start ka na mag-harvest. Yes, sir. Kadalasan. Sa talong. Tapos, dire-diretso yan up to 8 months nag-harvest yes, ka. Umaabot siya ng 8 months, sir, pag maganda yung talong mo, kukunti pa yun. Pero pag marami nang namatay sa talong mo, siyempre hindi yan naabot ng 8 months, sir. Kaya talagang protectionan mo rin talaga yung tanim mo. Yung mga fungicides, insecticides. Ito ba kagaya ng ampalaya linalagyan din ng ng plastic or hindi na dire-diretso na ito, hindi sa lupa? May mga naglalagay ng plastic, sir, pero sa experience ko mahirap lagyan ng plastic yung talong. Kasi pag tatanggalin mo na yung talong,
mawawala na rin yung plastic. Ibig kong sabihin, minsan mo lang talagang magagamit yung plastic. Kasi yung talong, sir, yung ugat niya masyadong mahaba. So pag binunot mo siya, yung plastic sira na talaga, hindi mo na pakikinabangan. So ang nakikita ko sa talong, hindi advisable yung plastic. Pero may mga gumagawa din, sir, may mga nakikita ko. Pero pag sa ampalaya, sa ampalaya, sitaw, sa ibang gulay, pwede, sir, na plastikan dahil magagamit mo pa ulit yung plastic. Sa Pangasinan kasi nakita ko is yung barangay niyo ang talagang na masasabi natin na talagang kilala sa talong, no? Na tatamnan, okay lang ba or dapat sandilong talaga ang lupa? Sir, yung talong kahit anong klase ng lupa nabubuhay yan at namumunga. Kahit nga sa tabi-tabi ng kalsada, sir, napapansin yung dami niyang bunga eh. So, kahit saan yung talong, sir. Ang mahalaga lang, natutuyo yung lupa. Ibig kong sabihin, hindi nag-steady yung tubig. Nababasa, din natutuyo, okay lang yun. Kahit mababad yung talong ng mga ilang araw, basta hindi lang siya umabot sa mismong puno. Kasi nagtatanim kami, sir, medyo nakataas yung taniman ng talong. Inaararo namin para tumas siya ng konti. Okay lang na may tubig na naka-steady sa baba, wag lang sa mismong puno niya. Okay lang yun. Parang sitaw din, ganun din. So kahit anong klase ng lupa, okay lang yung talong. Hindi siya mapili. So ang haba ng no? Kung sasabihin mo 60 days, tapos 8 months. Yes, sir. Pero may mga time na tumitigil yan. May mga time na tumitigil mamunga yan sa dami ng insekto. So sabihin natin 6 months ka magpipitas, pero may mga time na tumitigil yan na mamunga. Hindi ibig sabihin na although nagpipitas ka ng ganong kahaba, hindi ibig sabihin na araw-araw kang kumikita. Kasi tumitigil yan, sir. Kumukunti yung bunga, tumitigil siya sa dami ng insekto. Ang ginagawa namin, hinahayaan na namin siya kasi sinicheck namin, sir, pag kaya pa ng budget namin, halimbawa, nagpitas kami ngayon, yung napagbilhan namin is kasya pa na pang-suporta namin sa labor, sa insecticide, okay lang, nag-spray pa kami. Pero pag hindi na namin kaya talaga, mas malaki na yung gastos namin, tinitigil namin yan. Pero dahil yung talong maganda pa yung puno, hintayin mo siyang mag-voluntary. Doon, napakasarap mag-ulam ng talong, sir. Walang spray. Sipin mo, napakalinis ng talong. Yun yung talagang yung mga anak ko, napakasarap ng talong ng mga panahon na yun. Tumitigil kasi, sir. Hintayin mo mag-voluntary. Masarap mag-ulam ng talong. Okay. So sinasabi mo voluntary kasi yung mangga, no? I-spray natin ng potassium, di ba? Potassium o calcium nitrate para mabulaklak. Ano ibig mo sabihin na voluntary? Yung talong ba ini-sprayan din ng para bumulaklak siya or paano ito? Although kahit hindi mo na siya sprayan, sir, mamumulaklak talaga siya. Okay. Kaya siya tumitigil, sir. Pag sabi ko nga, pag napakarami ng insekto, hindi na namin kayang i-maintain, hinahayaan namin. So, almost 1 month, sir. Magpalipas ka ng almost 1 month. Kasi yung napapansin ko, yung mga insekto, may mga life cycle din yan. Sa isang buwan na paghihintay, napapansin namin, nawawala yung mga insekto. Yung talong na halos mamatay na sa kakain ng insekto, after 1 month, makikita mo, parang uusbong siya na napakaganda, napakalinis. Kaya sinasabi ko, ang sarap mag-ulam ng talong sa mga panahon na yun. Anong klaseng insekto ang sa talong? Kasi yung borer, yung sa bahay. Nakaproblema, sir. Ito anong klaseng insekto? Yung fruit borer, sir, saka fruit and shoot borer, yung napakalaking problema ng talong. At saka sa ngayon, meron pang isa, yung white fly. Sobrang sakit ng ulo namin sa white fly ngayon. So tatlo yung pinaka-main na problema namin, yung fruit and shoot borer, then yung white fly. Napakarami nila pag maatake. Kagawad, isang tanong lang, sa tingin ba ninyo dahil kasi ang pias kasi popular talaga sa talong hindi yes, kaya dahil continuous yung
taniman doon sa area, kaya lumilipat-lipat yung insekto. Yung kaya ang isang problema na nangyayari dyan sa area niyo. Isang talagang, palagay ko isang napakalaking dahilan yun, sir. Dahil nga continuous yung pagtatanim namin. Mayroong namumunga, may nagtatanim, may namamatay, continuous talaga, sir. So isang factor talaga yung continuous na pagtatanim, yung mga insekto talagang medyo lumilipat yan. Pero sabi ko nga, sir, napapansin namin, may mga life cycle yan. Ang mahirap pag nagtanim dito, sa isang lugar na ito, pag sa malapit, magtatanim uli, magtatanim, parang doon nagkakaproblema talaga, sir. Maganda siguro yung continuous nga, pero dito sa area nito, kaning ngayon, sa mga ibang buwan, doon naman sa medyo mas malayo, para hindi lang makalipat siguro yung mga insekto. Hindi siguro yun. Tama yan, Sendong. Ikukuha ko lang sa ibang bansa, sa Europe, pag sinabi ng gobyerno, itatanim natin ay trigo, lahat sila trigo. Pag sinabi mong ganito itatanim, ganito lahat itatanim. Ang problema lang doon, compare sa European countries, ay nai-export nila. Ang problema sa atin, kung lahat tayo sabay-sabay magtatalong o sa isang produkto, yung problema naman natin, babagsak ang presyo. Pero nasasacrifice yung productivity natin. Ganyan din dito sa amin sa Bulacan. Noon ay kilala kami na sa buwan ng Pebrero, unang linggo ng Pebrero, pakwan. Kaya nakakasakit dahil palipat-lipat dahil sunod-sunod. Kapag ang problema, pinagsabay-sabay mo naman, bagsak naman ang presyo. Sana magkaroon ng solusyon dyan at mabigyan tayo ng payo ng ating Department of Agriculture. Napahintot yata tayo. Nabanggit mo yung Department of Agriculture. Kaya nga eh. Na-post lahat. Naito po ako eh. Pero yun nga. Kasi yung maganda ng pagpapaliwanag ni Kajes, malinaw din sa simula doon tinanim, hanggang ayan na nga may mga insekto na. Yan tayo yun ang big question, no? Na gusto ng lahat. Sa lahat naman, sir, sa lahat naman ng bagay, ma'am, may kita talaga. Kahit anong trabaho yan, may kita. Sa tao na lang. Halimbawa, ang farmer talaga, lalo na sa talong, may time na magkakaroon ka ng napakaraming pera. May mga time na ganoon. 1D millionaire nga ang tawag nila. May mga time din na talagang nalulugi ka. Ngayon, nasa farmer na rin yun na disiplinahin yung sarili niya. Kung kontrolin niya yung kanyang paggastos, isipin niya kung saan siya magkakagastos. Ang mahalaga sa farmer, alam niya magkaroon siya ng savings para gamitin sa susunod na taniman. Yun ang tama. Yun ang maganda. Yun ang tama ka, Jess. Hindi Dapat maging masinop tayo. Yan, Dapat maging masinop tayo na hindi tayo umasa na yung todo biyaya, todo wala. Tama po ba? Yan. Oo. Ngayon, may tanong ako ka, Jess. Ano, Yes, sir. yung tulad ng palay, yan yung umaasa sa araw, sa tubig, ng ulan. Yan bang talong ganoon din? O iba ang proseso niya na kinakailangan upland ba siya? Regular ba didiligan? Hindi tayo umaasa sa ulan? O kung sakaling dumating ang bagyo, yan ba ay malaking pinsala kung magkakaroon ng bagyo? Depende sir sa tanim. Kung halimbawa, dumating yung bagyo sa panahon na siya ay namumunga na, patay talaga siya. Pero sa ganda ng talong, kahit ilang ulit siyang tumumba, kahit ilang ulit maubos yung bunga niya, mamumunga uli yan eh. Yung ang kagandahan ng talong. Mamumunga uli yan, tatayo uli yan. Huwag lang na mayroong bakterya dun sa puno niya. Basta hindi patay yung talong, may pag-asa pa. Hanggat buhay yung talong, may pag-asa. Kahit 10 bagyo yung dumating, may pag-asa. Yan ang dapat na attitude ng lahat na tayong mga farmer. Kaya dapat lagi tayong mag-agree sa agrikultura. Tama. Ganun din sa sitaw, sir. Yan na nga sitaw. Ganun din. Pero sinasabi ko lang, sir, ang kanina ko pa naririnig yung supply and demand. Talagang kasi pag napakataas ng presyo ng talong, parang lahat gustong magtatanim ng talong. Kung ganun, sana mailimit man lang yung itanim ng isang magsasaka. Siguro sa talong, pwede na yung 1 hektarya siguro. Kasi pag lumampas ka pa daw, sa dami ninyong
nagtatanim ng talong, magkakaroon ng oversupply, baka pare-parehas kayong malugi. So maganda siguro may mag-monitor talaga sa bawat bayan kung gaano karami dapat ang itanim sa isang bayan para makontrol natin yung hindi naman siya ayoko rin ng masyadong mataas ng presyo. Ayoko rin, kawawa rin yung mga tao. Saka pag nagkaroon ng napakataas na presyo, lahat gustong magtanim ng talong. Sa susunod na anihan, nandun na. Sigurado bagsak pa yung presyo. Yun ang sinasabi natin na planning ng government. No? Dapat, ito talaga, dapat may mapping sila sa... tama, mapping. May story sila na wag muna magtanim ng marami nito kasi marami ng tanim, no? Yun ang wala sa atin eh. For the past years, yun ang sinasabi natin sa DA, malaking tulong sana yan, yung monitoring kung saan ang tanim. Ang tagal na eh, pero hindi namin maintindihan bakit mas magandang tulong yun, no? Yung monitoring at supply and demand maayos kaysa mag-subsidize pa sila. Kung mag-subsidize sila, kung flooded, wala rin eh. Pero kung monitoring nila na itong lugar sobra na, no? And ilan pa yung papatigil nila yung ibang area. So yun siguro ang kailangan natin, no? Na for the longest time, wala pa tayong solusyon about that. Hindi sabagay, sakto lang yung data ng DA, magugulat ka eh. Parang nasopis. yun ang problema, no? Kaya yung oversupply talagang problema talaga yung magsasaka kasi ayaw na magsasaka na ngayon maganda pero bukas pangit tapos maganda na naman. Mas maganda yung constant. Ibig sabihin, nakita kong constant, mas okay sa lahat na magsasaka yun. Tama yun, sir. Kajes, ilang taon na kayong nagtatalong? Sir, 1990 pa ako nagsimula. Pagka-graduate ko matagal na. Yes, sir. Hanggang ngayon, ganon pa rin. Sa tagal nyo, 1990 hanggang sa ngayon, ilan ang talo, ilan ang panalo? Talong lang muna tayo, ha? Talong lang muna tayo. Mas madalas yung panalo siguro, sir. Yan, kaya madalas yung panalo. Bata ang mo, parang hindi ka namumroblema. Bakit mo nasabi naman yun, Kajes? Sa pagtatanim Kajes, bakit mo nasabi naman yun samantalang karamihan ng mga farmer at sa mga livestock at sigurado sa inyo sa tanim, ganoon din. May mga trader eh. Hindi ba mas malaki kinikita ng trader kaysa kayong mga nagtatanim? O paano nyo nagagawa ng paraan para maputol yung kadena na yan na wala ng trader at direkta na kayo sa pamilihang bayan? May mga kuwan kasi, sir. Ako naman kasi may mga sarili akong buyer dun sa puno. Mga kamag-anak din. Pero ang ginagawa ko, sir, hindi iisa yung nagbebenta ng mga tanim ko. Pinakamababa yung 2 pataas. Hindi ko hinahayaan na isang tao lang yung nagbibenta sa tanim ko. Kumukuha ako ng ibang buyer. Pero hindi ko siya inaasahan na parehas sila ng presyo. Kasi pag nagkapareho sila ng presyo, medyo nag-aalangan na ako. Mas maganda yung may mga pagitan pa rin. Although mas mura yung presyo ng isang buyer, binibigyan ko pa rin yan. Kahit mas mura yung presyo na dun sa isa. Kasi pag binigay ko yan doon sa mataas na buyer lang, sa susunod, siya na yung pinakamababa yung presyo niya. Oo. Kaya para sinabi mong walang monopolya. Wala, sir. Wala talaga. Baliktad naman. Ikaw ang lumalaro sa mga trader, sa halip na ang trader ang lumalaro sa'yo. Bilib ako sa'yo. Bilib. Ganun talaga. Sa tagal naman ni Kajes. Yun ang kagandahan, sir, ng kwat. Yun ang kagandahan nung may sarili kang kapital para sa tanim mo. Kasi ang nangyayari talaga sa mga farmer, kahit sa palay man, sa gulay man, pag yung buto pa lang, kukunin mo na doon sa trader. Isipin mo kung anong mangyayari. Buto pa lang, mag-uumpisa ka pa lang, kukunin mo na yung kapital mo sa trader. Siyempre, wala talaga.
mahihirapan kang makaangat na farmer. So dapat magkaroon ka rin talaga ng inisyatibo para sa buto, at least sa buto man lang sa ibang capital mo, saka ka humiram kung pwede, wag sa mga traders. Kasi may mga agricultural supply naman na handang magbigay. Iwasan mong umutang sa mga traders. May mga agricultural supply dyan na pwede silang magbigay ng pag malapit ka ng mag-harvest at kulang ka talaga ng kapital. Hindi pumunta ka sa mga agricultural supply na suki mo. Kung ka humiram, huwag sa mga traders. Kajes, Yes, sir. meron bang nangyari sa iyo na sabi mo, dati seeds, naging seedling? Yes, sir. Nangyari ba sa inyo yung nagtanim kayo, yung batch na nakuha nyo ay lumaki ng konti pero hindi na nagtuloy? Hindi na gumanda? Nangyayari ba yon? Sa lupa talaga yan, sir. Pag doon pa lang sa punlaan mo, na may sakit na doon, siyempre kami naman, kulang naman kami sa medyo kaalaman sa tungkol doon sa lupa. Pag nagpunla kami sa isang lupa na area, halimbawa 1 meter by 30 meters, pag doon pa lang sa punla mo, may problema na. So, hanggang ko na yan, huwag mo nang ituloy. Pag doon pa lang sa punlaan, na-experience ko na Doon pa lang sa punlaan, sir, nung bubunutin ko na, nakita ko na yung punla may sakit, huwag mo nang ituloy. Okay. Magpunla ka ng iba. Okay. Kaya mas pinili niyo po na bibili na lang nung mismong na nakatanim na or na ililipat na lang kaysa dun sa nakapunla. Tama yan. Pero sa ngayon, may mga technique na rin akong na-develop. Pwede na pa rin naman akong magpunla dahil may mga diskarte na akong nakita. So, bumibili na ako ng farm ready. Ang Kasi merkado mo, Kajes, Sir. Pangasinan ka, nasaan ang merkado mo? Papuntang Baguio o papuntang Maynila pa rin? Maynila, Baguio, La Union, marami sir. Balintawak yan, Balintawak. First trip namin sir, Balintawak. Balintawak. First trip namin yan. Second trip namin, Urdaneta. Last trip namin, Divisoria. Pasig. Ganyan. After lunch, Divisoria pala. Divisoria na yan. 7 to 8 a.m. Balintawak. Then 8 hanggang 12, Urdaneta yan. Or 8 hanggang 11, Urdaneta. Then 11 to 2 or 1, Divisoria na sir. Yung sinasabi mong yan, kada oras parang may schedule ka ng kuha. Ibig sabihin, gano'ng kalaki ang lupang sinasaka mo sa pagtatalong, Kajes? Sa totoo lang sir, wala akong sariling lupa na sinasaka. Nagre-rent lang talaga ako. Okay. Magkano naman ang rentahan mo? Magkano rentahan mo? Yung mayroon akong Isang nire-rentahan ngayon. Sa isang hektarya sir, 40,000. Nasa 60 yan sir. 60. Isang hektarya. isang harvest yun o Isang buwanan o papano? full year sir. Full year. Isang taon. 60,000. Hanggang 100 sir. Depende sa lugar sir. Pag maganda naman yung klase ng lupa, pwede mo siyang itamnan ng mas maaga. So mas mahal siya. Pero pag yung lupa naman medyo huli mo nang matatamnan, mas mababa naman yung renta sa lupa. Okay. Pero ganun talaga ang dapat mas maagang nadadala sa market yung produkto para mas maganda yung presyo. Yung sinabi mong dapat maagang madala sa merkado, simula ng pagkapitas, tapos ipapackaging nyo ba? Nakikita ko naka-plastic. Yes sir, yes. Araw yan na dapat nahando na sa Balintawak o sa Divisoria Oras o lang yan sir. saan ang merkado mo. Oras lang dapat. Oras lang. Oh, hindi Dapat pwedeng araw. makarating na sa merkado. Yes sir. Kaya kadalasan pag may mga gumagawa nga, pina-flashlightan para maaga. Pero kami hindi namin ginagawa yun. Hinihintay namin na medyo makita muna ng konti yung gulay. Pitasin muna, may nagpipitas, may naghahagot, may nagpapackaging. Then diretso na sa tricycle, diretso na yan sa mga market natin. Oras lang talaga. Nag-curious po ako dun sa oras lang. So dapat mabilis ang packaging, mabilis ang harvest. Gaano po kahaba yung duration from harvest to packaging? Usually, nasa 3 hours lang yan. Pag umabot ng 4 hours, medyo huli na. Sa 3 hours yan. Okay. Kajes, total Yes, sir. pinag-usapan natin ay harvest, ano ha? Yes, sir. Sana hindi totoo. May nababalita na yun daw talong
ay Formalin. nilalagyan ng formalin kaya kahit isang linggo na ay tumatagal. Kawawa Kaya nga, naman sir, yung ating mga consumer kung gano'n. Mayroon akong naatinan na seminar sa bandang dito sa may provincial yata noon. May mga nagtanong na ganyan. Sabi ko, sa tagal kong nagtatanim ng talong, sir, hindi pa ako nakakita ng formalin. At saka, sa lahat, 2 lang yung anak ko, sir, na babae. Maglagay ka ng sari-saring gulay yan. Ang unang kukunin na kakainin, yung talong. Hindi ko ipapakain sa pamilya ko, sir, yung talong na may formalin dahil hindi talaga ako naniniwalang may talong, may gumagamit dito sa amin. Wala. Talagang 53 na ako. Mula nung 1990 hanggang ngayon, wala akong nabalitaan na kasama kong nagtatanim na gumamit ng formalin. Kaya Doc, sa formalin, sir. Tsaka Amy, pagka bibili kayo ng talong, dapat na rin nyo. Galing ba sa Pias, Villas, yan? Aba, hindi lang yun. Kasi hindi lang yun. Sigurado kayo. Ang tatanong ko, wala talaga. ay tatanong ko doon, hindi lang galing Pias. Ay tatanong ko, galing ba yan kay Kajes? Yun! Para sigurado po talaga. Hindi. Kaya Kaya mas maganda yung local na produce, no? Kasi yung imported, hindi mo alam kung linalagyan niya ng formalin, no? Itong local, fresh yan, tsaka walang formalin. Wala talaga. Kasi meron ba tayong imported na talong? Wala naman Meron ba? Parang yung malilit. Parang may narinig bilog? ako na nagpasok. Okay. Pero, Hindi na itatanong ko. Jess, Yes, sir. parang ilaw yan eh. Yung talong ninyo, pahaba, parang fluorescent. Pero naman talong parang bumbilya. Ano pa ng variety na yan? At Jess, sasagutin niyo po yan sa pagbabalik po natin. Okay. Diyan lamang po kayo, babalik po kami, sasagutin po yan ni Jess. Ito po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po, naiiwan po ang tanong ni Doc Sosie. Tungkol sa variety ng talong, yung haba, saka yung bilog. Ayan, Jess, ano ba yan? Anong variety ba ng talong yan? Unang-una, parehong masarap yung bilog at saka haba. Parehong masarap yan. Yung bilog, ang tawag sa amin, Dinmalballusa or native. Dalawa yan eh. Oh. At saka yung haba naman, maraming haba. Pero kadalasan, ang itinatanim ko, Fortuner. Mayroong Casino, Jackpot, Montero, maraming variety. Pero ang itinatanim talaga namin, kadalasan Fortuner. Yun ang Yung haba ba yun? Haba? Haba, sir. Haba. Alin ang mas in demand sa merkado? Ang haba o ang bilog o paano? Kasi dito sa lugar namin, sir, haba talaga. Haba talaga. Ewan ko sa ibang lugar, sir. Pero sa amin talaga, yung haba talaga ang in demand. Yun ang masarap ito. Mayroon pang 2 klase ng haba yan. Mayroon yung mas maliliit na haba, mayroon yung mas mahahaba. Sa aming experience, mas marami pa rin naghahanap dun sa mas mahahaba. At saka mas magandang itanim. Palagay ko lang pero may mga nagsasabi na okay rin daw itanim yung mas maliliit ng konti. Pero sa akin talaga, mas maganda yung mahaba. Kasi pag tumatanda na yan, nagkakaedad na yung talong, yung haba niya, umiiksi siya ng konti. Umiiksi siya. Umiiksi. Yung dati ng maiksi, pag tumanda, isipin mo lang lalong iiksi yan. Okay. Pero totoo yan. Pero biro. Jess, anong nakaraan, nakausap namin si Kamanding, tanim niya ay ampalaya, tapos susundan niya ng upo. Yung sa inyo po ba, ganun din po ba ang proseso? Ang tanim niyo, talong, susundan niyo ng sitaw? O iba ba? Pwede yun, ma'am. Pwedeng sitaw, pwedeng mais, pwedeng kamatis, pwedeng ibang gulay. Kahit na ano. Pero yung sa sitaw sa sitaw, dahil nga mayroon na siyang balag,
Kung maaari, tamnan mo siya ng gulay na pwede mo pang magamit yung balag niya. Balag ba tawag doon? Yun. Yung para hindi naman siya sayang. Sa talong, dahil pagtapos na siya, bubungkalin mo na. So kahit anong itanim mo pwede. Pwedeng sibuyas, pwede kung gusto mo magtanim ng sibuyas, pwede lahat. Sa sitaw talaga, isipin mo yung ano ba yung pwede pa dun sa balag na itanim. Pwedeng pipino, pwede rin yung sili kasi gagamitin mo pa rin yun para ma-control mo yung sili. Pwede yung patola. Yung upo medyo hindi kasi medyo masyadong mabigat yung upo. Pero depende pa rin pag maganda yung balag mo, matibay, kahit anong kulay na gumagapang, pwede. Pwede mo itanim. Ang Gadget. tanong kanina ni Doc Sosi, Doc, ibabato ko lang ha. Nakataas daw ba ng uric acid? Ayan, kasi beans, di ba? Ayan, si Doc yan. Itong sitaw. Si Doc ang sasagot. Si Doc yung nagtatanong ka, Diyos eh. Tingin ko hindi eh. Talagay ko basta tama lang ang kain mo, hindi naman sobra-sobra. Walang problema. Walang problema. Ang tanong ko ka, Jess, pinag-usapan natin yung balag. Anong materyales at anong halaga at ganong katagal ang paggawa ng balag? Yung siyempre farm input yan eh. Anong materyales ang ginagamit nyo na tumagal at saka anong halaga at ilang harvest bago mo masulit yung paggawa ng balag? Sir, pag maganda yung tanim mo, okay yung presyo. Sa unang tanim pa lang, okay, kuha na yun, sir. Kuha na. Anong materyales? Kuha na kasi matagal mo siyang gagamitin, sir. Pero yung kawayan, habang matibay pa, tatamnan mo pa. So, pero sa unang tanim pa lang, pwede mo na mabawi yung mga kapital mo. Pagkatapos mayroong wire doon sa taas, ang papalitan mo lang talaga yung blue string na ginagapangan ng mga gulay. Yun lang talaga. Kasi napansin namin, 3 months, sir, bumabagsak na yung blue string. Blue string. Yung tali. After 3 months, dapat nakaakyat yung tanim mo. Kasi after 3 months at hindi pa nakaakyat, or inulit mong ginamit yung blue string, after 3 months, hindi naaakyat yung tanim mo. Pag akyat, pag nabigatan, babagsak na yan dahil mapuputol. 3 months na lang yung observation namin, sir, sa mga blue string na yan. Okay. Parang may expiration date pala yung blue string, no? Mayroon. Mas magandang mayroon. Lumulutong kasi Jess, lumulutong siya. Plastic po yun, di ba? Yes, ma'am. Rumurupok talaga. Hindi ba pwedeng kasi alambre yung nilalagay sa taas alambre na rin yung paakyat, hindi ba pwede yun? Yes, magandang tanong yan magandang tanong. Hindi, pwede siguro kung yung taniman mo, yun na lang talaga itinatanim mo. Kasi mahirap siyang tanggalin, puro wire yan. Mahirap nang tanggalin siya. Iisipin ko lang, mahirap tanggalin. Pero siguro pag bakal na yung poste mo, may nakita ko sa Nueva Ecija noon sa may taniman ng grapes. Bakal yung poste, pwede siguro wire na rin yung akyatan sa taas. Pwede siguro yun. Kasi imaginin mo, pag humina na yung poste mong kawayan at natumba, paano mo siya tatanggalin? Opo. Masyadong mahirap tanggalin yun. Maganda po ba ang presyo ng sitaw ngayon? Sa ngayon, ma'am, okay naman yung presyo. At Nakaka-inspire. yung magandang, Jess, pag Yes, sir. sinabi mo, okay naman. Oo nga eh. Okay naman. Ano yung sabihin? Saan sa naglalaro yan? Jess, sa buong taon, saan humigit kumulang yung tabla ka, lugi ka, farm gate price, yung mismong sa bukid mo na. Ano ang average? Saan ka malulugi? Saan ka jackpot? Saan ang tabla? Palagay ko, sir, pagbaba ng 15 pesos per kilo, medyo bagsak na yun. 15 to 20, baka pwede pa yan. 15 to 20, 25, ganyan. Naka-break even ka. 15 to 20 yan. Then, 25 patas na yan, ay medyo okay na. Nakakangiti. Angiti. Ganun yan. Pag 30 hanggang 50 hanggang 100 na yan, kasi umaabot din ng 90 to 100 pesos per kilo yan, ewan ko kung magagaling sa anong gagawin ng mga farmers. Baka araw-araw na umiinom yan.
Alin ang Kajes? lang talaga. Break even, Kajes, 15 to alin 20. naman ang mas mahaba ang shelf life? Ibig sabihin, pag-ani mo, kanina sabi mo, yung iba gumagamit pa ng flashlight para sa talong. Yan bang sitaw ganon din, magpa-flashlight ka o poko-poko lang ang trabaho ng pag-harvest at simula ng hinarvest, pinitas mo, hanggang sa merkado, kinakailangan ilang araw? Oras lang talaga, sir. Oras lang. Pag nag-harvest ka, oras lang. Hindi pwedeng araw. Oras lang. Sa totoo lang, sir, sa ngayon, nag-harvest ako. Paglabas ng haring araw, hindi pa siya lumalabas. Yung at least makikita mo na yung sitaw. Dapat napitas na siya. Then, after 8 o'clock, dapat papunta na yan sa merkado. Kasi pag lumampas pa yan ng 9 o'clock, medyo bababa yung presyo niyan. At saka mas mahirap na siyang pitasin. Kung pwede hanggat mamasa-masa yung bunga niya, mas madaling pitasin. Okay. May tanong po ako, ilang beses din po, katulad nung sa talong, ilang beses po tayo pwedeng mag-harvest ng sitaw? Ang sitaw kasi, ang harbisan niya is every other day. Sa talong, every 4 days. Tanong. Bakit mahaba naman ang life ng sitaw? Kasi yung talong ang haba no? Umabot siya ng 8. hanggang ilan days? Sa sitaw, sandali lang siya. Pero pag nakapag-harvest ka ng more than 2 months, okay na yon. Kasi sa isang buwan, every other day, 15 times kang mag-harvest. Pag naka 2 months ka, 30 times kang mag-harvest. So sa 2 months na yon, 30 beses kang nag-harvest. Medyo okay na yon. Umabot pa ng 3 months na nag-harvest ka. Mas maganda. So ang pagtanim mo itong sitaw, no? Sa seeds, up to unang ani, ilan araw yun? Like 60 days? Hindi, sir. Sa sitaw, almost 45 days mag-harvest ka na. Yan ang maganda. 45 days. 45 days sa ani na, no? Pero sa talong, umaabot yan ng 60 days sa talong. Yeah. So at least short crop talaga, di ba? Yes, yes, sir. 45 days. Yes, sir. 45 days. Per kilo din ba ang Kasi nakikita ko per tali-tali Pero sa totoo lang, yung tali-tali na yan, kinikilo din namin yan. Yung mga nagpipitas namin, habang pinipitas yan, hinahawakan, may mga lastiko na, ano bang lastiko? Rubber band na dito sa kamay. Pag may isang dangkal na yan, estimate 1 kilo, igagano lang yung rubber, then ilalagay, hahakutin na. Kami naman doon, may mga tawa ko na nagkikilo talaga, nagpapakijing, sinala yung in charge naman doon. So mabilis lang talaga na. Paano yan kung mas malaki yung kamay? Hindi, kontrolado naman, sir. Halimbawa, itong basong ito, yung tanim ko ngayon, pag dito sa taas, sobrang 1 kilo. Pag dito sa baba siguro, baka pwede 1 kilo. Kung ganyan na. Okay. Alam mo, Kasendong, Amy, ang mga magsasaka, hindi natin matatawaran yan. Sa araw-araw na yan ang ginagawa nila, hawak pa lang, alam nila kung sariwa, alam nila ano timbang, alam nila kung ano ang presyo, alam nila kung kailan kikita. Kasi Manong Jess ngayon kumikita kasi buong show natin, tumatawa siya. Halata po Masaya lang ako. Nabanggit mo, Kajes, nabanggit mo kanina na pwedeng sitaw, pwedeng talong, may nabanggit kang kamatis. Kung bibigyan ka ng panahon at isa lang ang alagaan mo, saan ang malaki ang kita? Talong. Kajes, Talong, saan sir. ang malaki ang kita? Sa talong. Talong. Okay. Kasi ang tagal ng harvest time, yung harvest period niya, ang tagal. Pwede ka talaga, kung hindi mo matamaan, ang sabi nga dito sa amin pag natamaan mo yung presyo, yun. So kung sa loob ng 2 buwan, hindi mo natamaan, pauwi ka sa susunod na buwan. Di ba? Ang tagal. Hindi, ang kagandahan ng talong talaga. Sir, ang Saka kagandahan ng tibay, talong maski talaga. matumba, nakaka-recover. Yes, Itong sir. sitaw, pagka naputol yan, wala. Wala na. Ulitin ko, Kasendo, Amy, ang farmer parang talong. Bumagsak yan sa bagyo, tumatayo uli. Tama ba? Ganyan dapat ang mga magsasaka.
Yes. Ganyan dapat. Ka-Jess, isang tanong pa. Yes, sir. Yung may bahay natin o yung mga kusinera natin, yung mga kasama natin sa bahay, paano nila malalaman kung pumipili tayo? Paano nila malalaman na sariwa ang bibilhin ng consumer? Anong hahanapin ng consumer para malaman niya sariwa ang aning talong? Siyempre sir, dapat hindi siya malambot. Hindi siya malambot. Okay. Pag malambot na talaga, Ah, tama lang yung tigas. Hindi naman yung parang Okay. bato, hindi naman yan. Tama lang yung tigas, pero para wag malambot. Pag malambot, siyempre baka isang araw na yan. okay. Sitaw naman po. Paano po? Ganun din ma'am. Paano? Sa sitaw? Ganun din. Dapat tama lang yung tigas niya, berding siya, saka hindi siya malambot. Pag malambot na talaga, yung mga isang araw na yan nakalipas. Pero Ka-Jess, tandaan mo, sa sitaw ha, hindi lang isang variety. Meron Marami. tinatawag na matigas, meron tinatawag na, Maliksi. ano na isa? Dalawa eh. Matigas, maliksi. Makisi. Oo. Makisi. Dahil yung isa parang mas berdeng-berde, yung isa medyo hindi sobrang berde. O alin doon ang mabilis sa dalawa sa sitaw na yon? Sa ngayon sir, ang tanim ko hindi yung mga variety na yun, ibang variety ang tanim ko ngayon. Okay. Ibang variety ang tanim ko ngayon. Pwede kong Sir, banggitin yung tanim nakapagganito ko. po kayo noon, sir. Hindi ko pa nasubukan yung makisig at saka maliksi yung sana. Matikas at saka makisig. Although mayroon akong binili doon na 1 kilo, hindi ko pa siya nasusubukan itanim. Balak ko rin siyang itanim. Pero ang mayroong yung Fantastico. Pero sa ngayon, yung tanim ko, yung Megastar. Yan ang tanim ko yun, Megastar. Maraming Megastar. variety kasi. Talagang Megastar ang magandang tanim ko dating ngayon. yung Megastar. Megastar, may star. Sinubukan ko siyang itanim, okay naman. Lahat naman okay. Maganda Lahat ng ang variety ani okay yan. ng ngayon. Yes ma'am, kahit anong variety, okay naman sila. Oo. Tanggap naman ng Eh, market. Tanggap ng market, Ma- kahit anong variety. Yeah. Ito is talagang nakikita natin may positive sign sa agri, no? Kasi for the Yes. past week puro long yung istorya. Oo nga. Kawawa eh. Ngayon medyo sumaya tayo kaya mas maganda yung papunta sa ibang tanim naman, di ba? Yes, tama. Hindi, Parang ganito stress rin, ma'am. reliever siya. Ka-Jess, Yes po, yes. Yes, sir. naranasan mo ba? Ito is yung kung mahirap i-import, mas advantage talaga dito sa atin. Tama, Yung tama mga yan. pwedeng i-import talaga disadvantage yung sa atin, di ba? Ganun kita. Kaya dapat maghanap tayo na yung mahirap mag-issue yung DA ng permit Import. para yun ang itanim natin. Nag-import ka rin, ano? Jess, Yes, sir. may tatanong po ako sa inyo ha. Sige daw. Number 1, naranasan niyo na ba kung malugi sa sitaw? At ganong katagal yung pagkakalugi na yun? At baliktad naman, nung kayo'y jumakpat, ilang panahon nyo inubos yung pagkaka-jackpot na yun? Hindi, ganito. Sa totoo lang, sir, naranasan ko na rin yung malugi sa sitaw, At sa bakit? talungaran. At bakit ka nalugi? Kung natatandaan nyo yung sumira sa diki namin, si Bagyong Tiping. Undoy sa Maynila, Tiping dito yan pare. Tiping dito, Undoy sa Manila. Tiping dito. Yun, medyo malaki yung logi ko doon. Saka nung 2003, nalugi, 2003 or 2000, mga gayon, 2000 ganon. Nung unang, basta mga ganong panahon, 2 beses na nung nalugi ako. 2003 yata at saka yung Tiping. 9. At least Doc, nakita mo na Dalawang beses lang. 2 beses lang. Eh, 30 years sa na akong 20 nagtatanim. taon. 30 years na ako Tagal din nagtatanim. nagtatalong. Nalugi din ako, nalugi din. Pero sabi ko nga, itong huli kong logi ng sitaw, nung makita ko ng delikado na yung presyo ng sitaw, hindi tininlan ko siya ng pipino. Ganun lang yun. Pag kita mo ng delikado na, di tamnan mo ng iba. Kumita ako sa pipino. Okay lang yun. Ganda.
Sa totoo Grabe lang sir, po, yung mga nagtanim nung buwan ng March, April, May, June, July, kaawa-awa sila sir. Yung mga Bakit? nagtanim ng gulay. Bakit? Nung bago mag-lockdown, okay yung presyo, napakataas. Nung March, diretso na yan hanggang March, April, May, June, July. Ang presyo, Diyos ko, talagang lagpak na lagpak, sobrang baba. Kasi hindi madala ng maayos sa mga palengke yung mga gulay namin. Okay. Kaya doon talaga, although kailangan siguro ng buong bansa yung mga gulay namin, hindi talaga madala. So, ganun, problema, lockdown. Kaawa-awa sila. Ngayon lang medyo gumaganda na ng konti. Kaya medyo nag-okay yung presyo siguro. Dahil ngayon nagkaroon tayo ng food lane, ano? At yan ang ni-workout ni Kasendo na maayos yung mga agricultural product na manggaling sa taas, makarating sa merkado. Yan ang importante. Na hindi dapat mahintuyan at tuloy-tuloy ang pagbaba ng ating produkto para hindi masira. Yeah. Tama yun, sir. May good news yata rin sa hub, no? Nagsalita yata si Secretary na malaking volume daw na ipapadala rito sa Luzon, no? Kaya maganda yung dinadaing natin, sinasabi, no? Na ilabas natin, nakakarating sa government para at least mag-action sila. Kung hindi talaga mag-action, mahihirapan. Kaya maski magtampo sila, ayos lang. Basta importante, matulungan natin lahat, di ba? Okay. May another question na Kajes. Dahil Yes, sir. kayo'y Pangasinan, ang Visayas Mindanao ba ay nagtatanim din ng talong, sitaw? Anong balita mo? At nasaan ang merkado nila? Sir, sa panunod ko ng mga YouTube, talagang halos buong Pilipinas may tanim na talong at sitaw. Okay. Halos buong Pilipinas yan. Ang maganda nga yung buong bansa may tanim na gulay, sir. Pero sana lang, bawat bayan o bawat lugar magkaroon ng, kung pwede, mamap talaga kung gaano karami yung naitatanim sa isang bayan. Sa totoo lang ngayon, sir, dahil may mga nurseries na, nagtatanong din ako sa mga ibang nurseries kung kailan yung napakaraming order na seeds, na farm-ready seed, na seedlings. Para kung kailan yung napakaraming order, hindi ako mag-order. Kasi alam ko napakaraming nagtanim. Ganun ang ginagawa ko ngayon. Dahil pwede na rin magtanong ngayon sa farm-ready, sa Golden Farm, sa mga local na nurseries, pwede na rin magtanong. Sasabihin naman nila, sir, pag masyado ng maraming strategy nag-order, mo, ha? ganun talaga. Pag masyado ng maraming nag-order ng talong, hindi magtanim ka ng ibang gulay. Ganun talaga. Ayan, grabe usapan natin ngayon. Puro tawa na naman po ang nadinig ko. Sobrang masaya positive kasi po. pagka kumita yung magsasaka, masaya tayo, no? At least may profit ang ating mga magsasaka. Kung puro sad news talagang masakit sa atin dahil kawawa no? So ngayon at least good news ito, di ba? Yes. Pero, Ayun po, sir, alternative Lindaw. din naman po yan. Madam Miming, sa totoo lang, sa mga panahon na ito, hindi pa naman ako kumikita eh. Kung bumabawi pa lang sa kapital, kasi pang-apat pa lang na harvest ko, bumabawi pa lang naman. Sa talong nga, pang-atlong harvest lang. Sa sitaw, pang-apat dahil every other day. So, wala pa talagang, yung kapital pa lang talaga yung kinukuha ko. Pero malapit-lapit na siya. Pwede nang ngumiti. Looking forward. Siyempre doon tayo sa positive. Looking forward tayo doon. Kajes. At Malapit-lapit sa na. nakikita ko, Kajes, ikaw ay napaka-madiskarte. Sabi mo nga, ang dami mo ng strategy at techniques na hindi matatawaran sa experience na meron ka. Imagine, 1990 hanggang ngayon nagtatanim ka pa rin. Alam niyo po, siguro sa mga magsasaka, maganda po talaga na meron tayong strategy, diskarte, saka yung mga technique, wag po natin kakalimutan. Kasi kailangan po natin yan para sa magandang harvest. Ayan. Yung mapping, yung placement, ayan, maganda po na alam po natin yan. Kaya nga, mas mainam na
manood tayo ng mga show na katulad nito. Kumonsulta tayo dun talaga sa mga may alam, yung mga technician na makakatulong sa atin, mga seminars. Wag po tayo maging close-minded, maging open-minded tayo sa mga pwede pa lang natin matutunan. Kasi ang pagtatanim naman, hindi yan limited lang. Hindi po magtatapos sa talong, sitaw, and other crops. No? Ito isa yung actual magtanim. Pupuntahan natin sa susunod yung mga oras na talagang actual para makita ng mga interesado kung paano talaga. Para at least kasi minsan mag-imagine lang sila, medyo mahirap di ba? Pero yung actual na kaya ito is for beginner lang na inaano natin, introduction, para at least malaman nila yung mga different na tinatamnan dito sa ating bansa. Opo, maganda po yan kasi ito. At yun, abangan nyo po yan kasi sa susunod po yan. Ngayon po, pansamantala, magpapaalam muna kami. Ka-Jess, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Sa susunod po, ulit, napakasaya po ng energy nyo. Naapektuhan kami. Positive lang po tayo. At dito na po nagtatapos ang Mag-Agree na tayo. Loksosi, Kasendo, maraming salamat po. Kaya po sa mga kasama natin manonood, laging tandaan, mag-agree na tayo. Agree na tayo. Mag-agree na tayo. Agree na tayo.